sa mga taong may mga sinabi sa akin na hindi maganda, sa mga comments, kung ano man, okay lang yan. That's your perspective. I forgive you. Ang buhay naman natin dito is just a laro. Lahat naman tayo nag-roleplay lang. Nagkataon lang dati. Ang roleplay mo, kakampi kita. Ngayon, ang roleplay mo ay hindi kita kakampi. Kaya nothing to be personal about it. Hi classmate! Kumusta kayo? And andito na po tayo ulit! And for this past few weeks, talagang sobrang naging busy po tayo, especially sa pag-start po ng Ascendra natin. Napaka-exciting lang din po talaga yung mga mangyayari this year kasi ang dami pong nangyayari na hindi ko rin po mga ine-expect. Pero anyway, pag-usapan na lang natin is moving on. Since dito din po ako makakarelate, kaya kung ikaw napaklik ka mismo sa video to, panoorin mo to, ibig sabihin, interested ka rin po sa mga sasabihin ko. Sabi nga nila classmate, ang pag-moving on, this is not just about forgiving or forgetting something or someone. It simply means that you're choosing to have growth and freedom. Right now, nandito po tayo sa office at umiinom po tayo ng kape. Grabe po itong kapeng to, ang tapang-tapang. Kasi po, magkakaroon po kami ng mga sample coffee na mangyayari po sa amin. Well, anyway, pag-usapan po natin, number 1, accept the reality. You need to accept kung ano na po ang nangyari. I know, hindi siya ganun kadali kasi syempre, sino ba naman ang gusto ng changes? Pero, intindi natin and that's life. Ako, I could still remember nung bata po ako kasi nalaman ko sa father ko na bagsak negosyo namin at nalaman ko na nakasangla ata yung bahay namin kung napagkaka-recall ko na sabi niya, aalis na daw kami dun sa subdivision na tinitira namin. And syempre, ano pa lang ako ng elementary. Lungkot na lungkot ako kasi syempre may mga kalaro ako, mas nasanay na po ako sila kasama ko. And hindi ko makalimutan kasi inisa-isa ko silang kinausap tapos nagpapaalam na ako na sabi ko, aalis na kami dito, hindi na kami dito titira, hindi na tayo magiging magkakaibigan or magkakapitbahay. Then, yun yung isang unang parang nare-recall ko ng separation. And it's not so easy kasi syempre ang daming memories na ninyo sa isa't isa. Yun yung una. Pero dugtong ko lang hindi natuloy yung paghihiwalay namin dahil lumipat kami ng subdivision. Ang nangyari nga, kami nga ang naiwan sa subdivision yun at yung mga kaibigan ko ang silang nagsilipatan ng iba't ibang subdivision. That is the first na separation and experience ko. Second, yung sa networking. Kasi sa networking, halos lahat ng closest friend ko, yung mga kapitbahay ko sa subdivision na sinasabi ko, na-recruit ko po sila lahat. And I really wish na makasama ko sila that time sana sa iba't ibang bansa, sa travel, lahat ngayon magkaroon ng kotse at kumita ng malaki. May mga iba akong friend na nangyari yun na until now kasama ko sila, pero marami din akong kaibigan na hindi ko na sila kasama because of network marketing na I could say I was also immature that time kasi may mga decision din ako na for me medyo tama ba talaga ginawa ko na kasi may isa akong friend nakagalaw siya ng pera sa amin ng siguro mga 200,000 lang naman that time. Kaya lang that time ang initial reaction ko or ang programming ko sa trigger point ko kasi trigger point ko na pag tinalo mo ako ng pera parang sulian na tayo ng kandila, parang ganon. Then, nung nagawa yun ng friend ko, talagang medyo nag-away kami pero hindi naman umabot sa point na nagkasuntukan pa kami. Pero sabi ko lang, pare, ano ka na muna, separate na muna tayo because ba't mo kami tinatalo pagdating sa pera? And minsan nagkakaroon din ako ng question na sabi ko, sana 200k lang naman yun. End of the day, nagkahiwalay pa kami, hindi pa rin naman niya ako nabayaran. Sabi sana kung hindi ko na lang siguro inaway yun, hindi ko na lang pinagalitan, baka hanggang ngayon okay kami. Then may mga ganun akong minsan na nagiging question din sa life na syempre, iba din yung decision making mo noon sa decision making mo right now. And sunod na separation na nangyari naman sa akin right now, ito yung from my other company going to Ascendra. Kasi syempre, may mga closest friend din ako na how I wish na kasama ko sila dito pero hindi ko na po sila naging kasama. And for me, syempre, nandun yung panghinayang, nandun nakakamiss din na sana kasama ko pa sila hanggang ngayon. Pero I'm also thankful na marami pa rin pong sumama, especially yung pinaka-closest ko at mga matatagal kong kasama. Hanggang ngayon kasama ko pa rin sila. Now, ang gusto ko lang pong sabihin, we need to understand na kung ano na po ang nangyari, tapos na. Kasi hindi tayo makakapag-move forward, hindi tayo makakagawa ng panibagong chapter kung naka-attach pa rin po tayo sa past. Kaya number 1, kailangan natin ma-accept na yung nangyari, nangyari na.
Number 2, you need to declutter your mind and declutter yung bahay mo. In short, ako, ang dami kong achievement sa former company, but I need na itago na po muna yung lahat. Kasi fresh pa yung wound eh. And ayoko naman na lagi ko pang nare-recall yun. Kaya actually, ang dami kong etong Sing-Sing, syempre, dugtong pa rin to dun sa past. And even itong Relo, dugtong din to sa past. Kaya, I'm already thinking na ibibenta ko ba or itatago ko na lang. Hindi ko po alam kung ano pa yung decision ko regarding this. But most of my things already tinago ko na po talaga. And even wardrobe, I will change the entire wardrobe. Pag nagkaroon po ako ng time within this month, good news nga po, nagpalit na po ako ng shit. Tinagal-tagal, tawa ko ng tawa. Kasi ito, classmate, sikreto lang natin. Simula po nang na-meet ko si Tin, ilang taon na ba kami? More than 10 years na kami ni Tin. Yung favorite kong brief na bench, hindi pa po talaga ako nagpapalit. Dahil ko mga brief na yung isang mga dumarating, wala akong pakialam. Yung bench talaga, ewan ko, anong meron doon? Siguro, nasanay talaga ng sobra. But right now, I need to change. Kaya, ang dami ko pong mga damit, gamit na tinago ko na po. I need to change kasi for me to be reminded a new Jaylin, a new Joseph Lim, a new classmate, a better version. Kaya kailangan ko talaga mag-declutter para, kasi kung hindi ka magde-declutter, hindi ka rin magkakaroon ng bago. In short, by not letting go the old, you're already saying na hindi ka rin ready for the new. Kaya, okay lang yan, classmate, na magpalit ka ng lahat ng mga ginagawa mo kung gusto mo na mayroong pagbabago sa'yo. Kaya number 2 is mag-declutter ka ng mga hindi mo na masyadong kailangan or mga nagre-remind. Ako dati, sa ex ko naman, pagdating sa love life, ang bilis ko lang mag-declutter kasi lahat ng pictures namin, lahat ng mga lugar na pinupuntahan namin dati, hindi na pumupunta. And ang attention ko na agad sa bago na. Okay, bagong gagawin or bagong karelasyon. I don't dwell masyado sa past kasi for me, it's a totally waste of time. Kaya yun po ang advice ko. Number 2 is declutter yourself. Number 3 is focus on you. Okay? Stop overthinking. Sayang po ng energy nyo if you're just going to overthink na iisipin mo ano na lang sana kung ito ginawa ko, ano yung sana kung ganito. Sayang na sayang lang yan. Kaya for me, focus your energy into creating a new you. Katulad sa aking classmate ako, I'm very very happy sa routine ko right now. Kasi ang routine ko, pagkagising ko sa umaga, magti-treadmill ako. Doon ako sumasagot ng mga calls and texts. Kasi dati, sumasagot ako pagkagising ko, nakaiga pa rin ako sa kama, doon ako nagre-reply. But right now, I choose to go to the gym, nagte-treadmill lang ako, tapos doon ako sumasagot ng mga 1 hour. Then after, magsasona ako. After magsona, doon na rin ako kakain sa gym. Doon ako nagka-coffee, doon na rin ako nagla-lunch. Pero ang lunch ko po, almost mga 5 p.m. na, yun ang lunch ko. Then after that naman, saka na po ako pupunta ng office. Pagpunta ko ng office, tatapusin ko yon. And hopefully, ayoko na magsalita, basta mas magiging common, tama ba? Mas magiging madalas itong pag-vlog ko kasi isasabay ko na to sa routine ko na pagdating ko ng office, gagawin ko to para at least meron tayong updates everyday na nagkakausap-usap pa rin po tayo kasi ang dami po talaga may message sa akin about sa vlogs na kailan daw ulit ako mag-vlog. And sige, pagtulong-tulungan natin na gawin ko tong routine para everyday po ako makapag-vlog. And sana magawa, okay? And after dito sa office, mag-iikot, kakausapin mga distributor para ma-meet din po ako. And then after naman po doon, sunod is kung mga 11 or 12 ng gabi, banding naman po ako sa mga groups. So, kaya po yung magiging routine ko sa ngayon. Okay? Kaya para sa aking classmate, gamitin mo yung energy na meron sa'yo sa mga mas positive at ikakaganda ng buhay mo. Number 4, choose to forgive. Lagi ko itong sinasabi, you need to forgive them not because they deserve to be forgiven, but you deserve a peace of mind. And ako, hindi naman po ako nagmamalinis. Kasi syempre, pag sinabing forgive, parang sila ba yung may kasalanan, ako ba yung wala? I know, sa kanya-kanyang perspective, pare-pareho may kasalanan yung ibang tao. Perspective ko, may mali sila. Sa perspective naman nila, may mali naman ako. And that's life. Kaya hindi ko naman kailangan ng forgiveness for everyone. I just need forgiveness for myself na dapat maintindihan ko yung naging decision ko, maintindihan ko yung ginawa ko, and that's it.
Kasi end of the day, whatever you do in your life, meron at meron masasabi at meron mga comment sa'yo yung ibang tao. Yung taong hindi ka gusto, makikita niya lahat ng ginagawa mong is mali. Yung taong mga gusto ka, makikita nila lahat ng ginagawa mo ay tama. In short, wala talagang tama at wala talagang mali kasi depende yan kung sino ang tumitingin. Kaya ako, kailangan ko lang mag-forgive sa mga taong may mga sinabi sa akin na hindi maganda, sa mga comments, kung ano man. Okay lang yan. That's your perspective. I forgive you. And sabi ko, ako nang mismo nagsasabi palagi na ang buhay naman natin dito is just a laro. Lahat naman tayo nag-roleplay lang. Nagkataon lang dati. Ang roleplay mo, kakampi kita. Ngayon, ang roleplay mo ay hindi kita kakampi. Kaya nothing to be personal about it. Basta isa lang masyashare ko, I will be a better version of myself sa bawat nangyayari sa akin everyday. Kaya yun lang, classmate. Learn to forgive. Number 5, embrace new beginnings. And sabi ko nga, ako I'm very excited kasi from being an ordinary distributor, I choose na maging may-ari po. I know hindi po siya ganun kadali, lalo na lagi ko rin nababanggit before na ayoko talaga maging may-ari. Kaya nagsabi nga, di ba, hindi marunong mag-distinguish ang mundo ng ayaw. Kakasabi ko siguro, ayaw ko maging may-ari, ayaw ko maging may-ari. Ngayon, naging may-ari ako. And hindi ko naman po pinopromote. Halata ba? Hindi naman. Dumating na po yung products namin na Best Barley na ako yung very proud kasi 3.5 grams na pure barley ang meron laman nito. And napaka sarap po ng lasa niya kasi lasang damo. Best Barley, tawag nga dito ng anak is matcha. Ayun, kararating lang po ng products namin. And nakakatuwa. Honestly, nung una, nakakatakot. Nung una, nakakakaba. Nung una, parang hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari. Pero unti-unti lumilinaw, unti-unti nagiging masaya, unti-unti nagiging exciting na ulit. And for me, exciting. Bakit? Kasi maraming kumikita sa mga distributor. First check! First check! Nag-release na po kami ng nasa 2.2 million na encashment ng mga distributor. And actually, right now, nag-release na naman kami. Friday po kasi ngayon, Freedom Friday po ang tawag namin. Nag-release naman kami ng nasa 3 million na encashment ang mga distributor. Kaya nakakatuwa kasi I know mas marami po ako matutulungan. Kung marami ako natulungan before na bilang distributor, mas marami din matutulungan ngayon bilang may-ari na. Kaya para sa akin, okay lang yan na magkaroon ka ng new beginning. Alam mo, classmate, ang life, it's just not about what you've lost. It's more on ano yung pwede mong mag-gain. Kasi maraming nagsasabi sa akin, hindi ka ba nanghihinayang sa kinikita mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa 19 years na ginawa mo? And para sa akin, honestly, nung una, yes. Siyempre, nanghihinayang ako kasi I give it my best. Sabi ko nga, dun sa kausap ko dati, sabi ko, ito yung expectation niya sa akin bilang distributor eh. Ito yung ginawa ko. Kumbaga, to the highest level po talaga yung ginawa ko at inambag ko sa company yon at the same time sa industry mismo. And I know, ang dami ko pang kayang gawin. I'm still young. I'm just 42 years old and I have lots of an idea pa na dito mas nagagawa ko, dito mas hindi ko na kailangan magpaalam. I have all the power to make a decision kung paano ko mas matutulungan yung mga taong nakapalibot sa akin. Kaya the same thing din sa'yo, classmate, na tandaan mo, wala naman tao nagbago ang buhay na hindi niya nilet go yung luma. Walang tao na nakarating sa bagong isla na hindi niya iniwan yung dati niyang isla. Kaya kung
kung ikaw umabot ka hanggang dito sa last na message ko sa video to, I know, hindi mo na kailangan pa maghanap ng sign, hindi mo na kailangan magdalawang isip. The point na umabot ka dito sa dulo ng video to, ibig sabihin, desidido ka talaga na baguhin na yung buhay mo. If nakarelate ka ngayon na naman classmate dito sa mga topic natin, syempre lang, huwag kang mahiyang mag-comment, huwag mo rin ikahiyang i-share to sa ibang tao. At the same time, sabi ko nga palagi, habang nagkukwentuhan po tayo dito na tayo mag-usap. Kung talagang gusto nyo po ako na mag-vlog mag-vlog. Kung mag-comment din po kayo na mag-comment. Doon po tayo mag-usap-usap sa comment. Kung naghahanap po kayo ng mga advice sa inyo, syempre hindi ko kayo kayang sagutin isa-isa sa messages nyo sa akin, pero kaya ko po yan gawing content, yung mga comment na gusto po ninyo. Kaya doon po tayo magkita-kita sa comment section. Gawin mo po yung i-comment nyo po yung mga gusto nyo pong i-comment para i-comment nyo yung gusto nyong i-vlog ko na topic mismo. Paano yan, classmate? This is the better version ng classmate Joseph po ninyo. I-remind ko lang po kayo lagi, we cannot control the past. Tapos na po yun, but we could always create a new chapter sa buhay mo. Kaya gawa tayo, classmate, ng isang napakasarap at napakagandang chapter ng buhay natin. Pare-pareho tayo magtulungan, pare-pareho tayo mag-push sa isa't isa, nalakasan natin ang loob natin kasi kung nagawa nga ng iba, I'm sure kayang-kaya din natin gawin, classmate.